Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Napangiwi siya habang naaalala ang pinagdaanang ordeal sa apat na bata. And this is just the first night. At parang gusto na niyang sumuko kaagad. Grabe, daig pa niya ang biglang nagkaanak. Puti kong mga tahimik, parang mga kiti-kiti ang mga batang iyon kung kumilos. Sagana sa energy, mukhang pinainom ng isang latang sustagen ang mga ito. Nag-shower siya at nagpalit ng bihisan. Ang kanyang favorite na pantulog. Short na maiksi, at t-shirt na maluwang. Minus her bra, pero hindi naman siya dalawin ng antok. Naisipan niyang magtungo sa family hall na matatagpuan sa second floor ng bahay. Pabukakang sumalampak siya roon na parang gunting. Ilang araw kaya ako tatagal rito? Ilang araw kayang buo ang katinoan ko? Naiko, nakakadrain ng utak ang energy ang mga batang ito. Umalikip-kip siya at isinandal ang ulo sa sandalan ng sopa at saka tumingin sa kisame. Pori ay nawalan siya ng iisipin. Feel lang niyang i-relax ang sarili sa gayong ayos. Gising ka pa pala, batin ni Jack sa kanya. Kaya napamulagat siya habang nakatingin kay Jack na noon ay nakatunghay sa kanya. Parang hindi niya magawang baguhin ang kanyang ayos. Bukakang-baka pa naman siya noon at medyo maiksi ang suot na short. Napalunok siya. Gusto niyang kumilos pero para siyang naparalisa. Hindi ka na nakapagsalita. Ano ba ang nangyayari sa iyo at natuod ka na dyan? Nakakunot ang noong tanong nito. Pero napansin niyang humagod ang tingin nito sa dibdib niya. Nagulat siya at napatiklop ng upo. Nakabaka kasi siya na tila gunting sa pagkakaupo. Bale ba ay naka-short pa man din siya at walang bra. Para siyang matutunaw sa hiya na tumiklap ng upo at sa katila napapahiyang niyakap ang sarili. Mainit kasi, tanging niyang nasabi. Aircon naman ang kwarto mo. Pwede mong buksan iyon. Naupo si Jack sa tabi niya. Alanganing matawa siya o mapangiwi. Masyadong malapit ang distansya nila nito sa isa't isa. Saksakan pa ng gwapo ang lalaki. Nakasuot lang ito ng sando at pajamang puti. Parang gusto niyang tumalon at kumandong dito. At saka yumapos sa leeg nito. Sino ba naman ang hindi mag-isip ng ganito kapag ganitong kaguwapong lalaki naman ang haara-harap sa harapan mo? Ang muscle, pamatay. Ang lips, kissable. Ang sarap sigurong mahalikan ng mga labing iyon. At ang matitipuno nitong mga bisig, ang sarap din sigurong makulong roon. Napapikit siya. Pori gusto niyang isiping ang mga nasa isip niya ay magkakaroon ng kaganapan kahit na sa imahinasyon lang. Nakalimutan yata niyang katabi niya si Jack, at kasalukuyang nakatingin sa kanya. Pelen, Pelen, tawag pansin nito sa kanya. Napabalikwas siya sabay dilat ng malalaki. Ano ba itong pinaggagawa niya? Baka isipin naman ng lalaking ito ay nagpapakita na siya ng motibo. Ang bata ko kumpara sa kanya kahit na 30 years old na siya. Inaantok ka na yata, matulog ka na kaya, wika ni Jack. Oo nga sa totoo lang po, inaantok na ako. Palusot niya kahit na wala pa siyang kabalak-balak matulog. Tumayo siya at saka nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto. Sa loob ng kanyang kwarto ay nasapo niya ang dibdib. Napakalandi naman yata niya kanina. Puti na lang at hindi nag-isip ng masama si Jack sa kanya. At ang asawa niya, buti na lang at hindi sila nakita ng asawa nito. Nahimas niya ang baba, nasaan nga pala ang asawa ni Jack. Hindi yata niya nakitang umuwi kanina. O, baka naman ng kasalukuyan siyang naliligo ay saka dumating. Napilitan siyang hamimli na sa kanyang kama baka kung ano-ano pa ang maisip niya. Kinabukasan ay nagising siya sa alarm clock ng kanyang cellphone. Mabilis siyang bumangon. At parang nagulat pa nang mapagtantong sa ibang bahay nga pala siya naruroon. 7:30 ang klase niya at nagtatakbo siya kaagad sa banyo para maligo. Okay rin itong kwarto niya. May sarili ng banyo at CR. Pagkaligaw niya ay bumaba siya para uminom kahit na kape. Tinatnan niya ang mga bata na nakaupo lang sa hagdanan. Ano ginagawa ninyo dyan? Maliligaw pa kami teacher. Hindi pa nag-iinit ng tubig si Yaya. May ginagawa pa. Anong oras ba pasok ninyo? 7:30. Ha, 6 o'clock na. Kakain pa kayo. Yaya, nasaan ka? Natatarantang hanap niya sa yaya ng mga bata.
Natagpuan niya ito na naghahalukay ng pagkain sa refrigerator. Ikaw ba ang magluluto ng almusal nila? Namalengke ang cook ate. Wala pa hanggang ngayon. Nako, ipag-init mo na sila ng tubig at ako na ang maghahanap ng iluluto para sa kanila. Tumalima ang yaya at siya naman ay nakakita ng itlog, bacon at hotdog. Sanay siya sa mabilisang trabaho kung kaya nagawa niyang iluto ang ulam sa sandaling oras. Pagkatapos ay naghain na siya. Natatarante siya sa kusina. Ewan ba niya kung bakit siya nakikialam? Pwede naman wala siyang pakialam. Dahil private tutor naman ang trabahong pinasukan niya. Pero naaawa naman siya sa mga kuting na ito. Parang mga pulubing nakaupo sa hagdanan. Pinuntahan niya ang mga bata. Ang bibigat pa ng mga talukap nito. Tayo na dyan. Kain na kayo at baka malate kayo sa klase. Sino po nagluto? Sino pa? Di ako. Ay, akala ko po teacher kayo. Teacher nga. Bakit po nipagluto ninyo kami? Nakakaawa kasi kayo. Nasaan ba ang mommy ninyo at nang siya ang mag-asikaso sa inyo? Wala po kaming mommy. Natigilan siya. Bakit? Nasaan ang mommy ninyo? Hindi po namin alam, parang bale walang sabi ni Jeff. Napakunot ang noo niya. Ibig sabihin, walang katabi sa pagtulog si Jack. Abala ang kanyang isip habang natatarante siya sa pagpapaupo sa apat na bata. Nilagyan niya ng tig-iisang hotdog, itlog at bacon sa plato ang bawat isa. Pagkatapos ay ipinagtimpla ng gatas ang mga ito at saka lang siya nakaupo para uminom ng kape. Pistula siyang nalentang gulay. Pakiworry niya, kailangan niya uling maligo dahil dumikit na sa katawan niya ang amoy ng mantika. Ano ba itong napasukan ko? Wala akong planong maging yaya ng mga batang ito. Umasim ang mukha niya. Hindi yata siya tatagal. Pero muli niyang naisip ang tungkol sa nanay ng mga bata. May misteryo pa yata ang buhay ng mag-aamang ito. Naudlot ang pagbaba niya sa hagdan ng mabuglawan niya si Belen na nakapangalumbaba, mukhang pagod na pagod at tila nakasimangot. Ano ang nangyari sa babaeng ito at tila ito nag-practice ng sayaw? Tumatagatak ang pawis nito sa noo at kakatwa ang ayos. Nakaroba at may tuwalya pa sa ulo. Pilasan ninyo ang kain at magsiligaw na kayo. Yaya, mainit na ba ang tubig ng mga bata? Sigaw nito. Mori ay hindi siya nakikita nito. Napakunot noo siya. Bakit nga pala ito ang nag-aasikaso sa mga anak niya? Nakakahiya naman. Itinuloy niya ang pagbaba. Aling Dolor, nasaan kayo? Natutap niya ang sarili pagkakita kay Jack. Baka naman isipin nito ay napakaburara niyang tao. Imagine, nakaroba siya, nakabilot ng tuwalya ang ulo niya, tapos pawis na pawis siya. Ano ang nangyari sa iyo, Belen? Bakit ikaw ang nag-aasikaso sa mga bata? Nasaan ang yaya? Walang magluluto ng pagkain nila, hindi pa yata dumarating ang cook. Kung kaya tinulungan ko na ang yaya. Baka ikaw naman ang mahuli sa pasok mo. Okay lang yun sir, matanong ko lang po. Nasaan nga pala ang nanay nila? Bakit hindi siya bumaba at siyang mag-asikaso sa mga bata? Kunwari inosenteng tanong niya. Anong nanay ang sinasabi mo? Mother of these children. Alangan naman pong lumabas ang mga iyan na walang ina. In short ang asawa niyo po. Hindi ko pala nasabi sa iyo na wala na ang mommy ng mga bata. Ha? Kung ganon nasaan po siya? Curious na tanong niya. Pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Jack. Pwede bang huwag na nating pag-usapan ang nanay ng mga bata? Ang importante, wala kang nanay na pangangilagan. You can do what you want sa mga batang iyan. Ano ang ibig mong sabihin? Kahit na ituring mo pang mga anak yan, wala kang dapat na ipag-alala na may matatapakan ka. Bakit ko naman po ituturing na mga anak sila? Hindi ho ako nag-ambisyong magkaroon ng instant children. Ituring mga kapatid baka pwede pa po, ngiti niyang react. Nako naman, ano naman ang akala ng mamang ito? Giliw na giliw siya sa mga batang ito at enjoy na enjoy siya sa pinaggagawa niya kanina. Sabi niya sa isip niya, aakyat na po ako sir. Baka malate ako sa klase ko kapag tumagal pa ako ng 1 minuto rito. Nagmamadali siyang umakyat. Halos mad-apa siya sa hagdanan. Kung alam lang ni Jack Amante, tuwang-tuwa siya sa nalamang wala itong asawa. Ibig sabihin ay byudo na ito. O baka naman separated.
Pero ang importante ay libre pa pala ito sa ngayon. Yes, lihim niyang sabi sa sarili. Nang makapasok siya ng kwarto ay parang siraulong nagsasayaw siya sa galak at may kasama pang talon. Biyudo na siya. My goodness, wala na pala siyang asawa. Ang laki pa ng aking hope. At nagtatalong napatili, nang biglang bumukas ang pinto at nakitang si Jack iyon. Huling-huli siya nitong nagtatalon sa tuwa. Pagkakita rito ay bigla naman siyang nahinto na mistulang estatwa. Kumunat ang noo ni Jack. Ano ang ginagawa mo? Nag-exercise po. Morning exercise ko po iyon. Maagap na palusot niya. Bakit may kasamang tawa at tili? Ay yung talon kasi, exercise sa physical body ko, yung tili at tawa, para sa mukha po. Ganon ba ang exercise sa mukha? Opo, ganon po iyon. Para huwag kang tumanda kaagad. Hindi mapakaling paliwanag niya. Hindi niya malaman kung kakagatin ang daliri. O mamimalipit sa samit-saring isiping naglalaro sa kanyang isipan. Bakit ka nga pala bigla na lang pumapasok sa kwarto ko po, sir? Sasabihin ko sana sa iyong hihintayin na kita. Ihahatid na rin kita sa pinapasukan mong school. Salamat po, sir, pero sana po next time, pwede kumatok po muna kayo bago pumasok, kasi po hindi po ako sanay. Magugulatin po kasi ako. Oh sure, I'm sorry. Nabigla rin ako. Okay lang po. Concern ko rin ay paano kasi kung hindi ako nakadamit. E di nakakahiya naman po para sa akin, hindi po ba? Napakamot ng ulo si Jack. Pasensya ka na, Belen. Sige, magbihis ka na at hihintayin kita. Paglabas ni Jack, tumili uli siya ng walang sounds. Sanhi ng kahihiyan niya. Nag-shower uli siya. Hindi niya matake ang amoy mantikang smell niya. Pero may isang tanong na gumiit sa kanyang isipan. Ano kaya ang totoo? Isa siyang biyudo o legally separated? Parang ayaw niyang guluhin ang utak sa mga katanungang iyon. Mas gusto niyang isiping may malaki pa siyang pag-asa nang mapansin ni Jack.